Pero sa February 6, bubuksan na muli ang pagkakataon para sa panibagong impeachment complaint. At ang palasyo, tila hindi itinangging nagbago ang tindig ng Pangulo patungkol sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa bise. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint. Yon. Teka muna ha. Okay. Nagbago. Naalala nyo po dati ang stand ng ni Bongbong Marcos patungkol sa impeachment ni BP Sara. Parang hugas kamay, no? Parang dumidistansya sa madaling salita. Pero pag tiningnan po natin ngayon, nag-iiba na ng tono ang presidente. Parang ang sabi niya, tatratuhin ko yung impeachment ni BP Sara kung paano niya tratuhin yung pag-iimbestiga sa flood control projects na dapat managot ang dapat managot o yung sangkot di umano sa nakawan sa ghost projects ay managot. Parang ganon, di ba? Ngayon, managot na ang dapat managot. Okay. So, ikinukumpara etong ghost projects kung paano niya tinatrabaho at saka itong impeachment ni BP Sara. So, sa madaling salita, may bago na namang pangako si Bongbong Marcos kay Sara. Ano yun? Ha? Ano sa tingin nyo ang bagong pangako ni Bongbong Marcos kay Sara? Hidden po ito. Hidden to. Maaaring may pag-uusap si Bongbong Marcos at saka si BP Sara. O, hindi natin alam. Pero eto nangangahulugan dyan. Si Bongbong Marcos, pagtatakpan si BP Sara. Grabe. Paano naman? Saan mo naman nakuha yung balita na yan? Kay Claire Castro. Pangako niya yan kay BP Sara. Bagong pangako, hindi yung dating pangakong napako ha. Ngayon po yung pangako. Bakit? Paano ko nasabi? Paano niya ba tratuhin yung pag-iimbestiga sa ghost projects? Paano ba nila nilulutas yung mga magnanakaw di umano sa ghost projects? Yung may mga flood control projects. Paano? Yung pangunahing sangkot, yung pangunahing, o sabihin nating mastermind, yung pangunahing iniimbestigahan, nililihis. Nakita nyo ba si Tambaluslos na naimbestigahan? Nakita nyo ba si Bongbong Marcos na naimbestigahan? So sa madaling salita, pagtatakpan ang mastermind or pagtatakpan yung pangunahing dapat iniimbestigahan. Eh sino ba ang pangunahing ini-impeach? Si BP Sara. O di pagtatakpan niya rin. Ang ganda ng ang ganda ng pagkakadiskarte mo dito, Bongbong Marcos ha. Real talk po tayo. Kidding aside, real talk. Pasado ba sa inyo? Ilagay nyo dyan sa comment section. Pasado ba sa inyo ang trabaho ni Bongbong Marcos para malutas at mapanagot ang dapat mapanagot sa flood control projects? Ilang buwan na po yan, may nangyayari ba? Ang pangako niya, walang Merry Christmas. Itong mga lintik na itong magnanakaw. Ang pangako niya, maraming makukulong. Marami bang nakulong? May big fish bang nakulong? Wala. Eh kung ikukumpara niya yung impeachment ni BP Sara doon, parang sinasabi kakampihan niya si BP Sara. Hindi ko sinasabi na guilty si BP Sara doon sa kanyang paratang sa kanya patungkol dito sa impeachment. Ang punto ko lang dito, yung pangunahing, kumbaga sa yung main actor o yung main actress o yung pangunahing iniimbestigahan o pangunahing na-impeach, walang nangyari. Walang mangyari. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero nung una po kasi sinasabi niya, hindi yan makakatulong sa ordinaryo. Hindi pa siguro nakikita kung gaano kalawak ang maaaring naging issue noon. Paliwanag ni Yusek Castro, layo ng Pangulo na managot ang mga dapat na managot at igagalang daw nito ang reklamo laban sa bise at ang proseso nito batay sa mga ebidensyang mailalatag. Humanda ka, Bongbong Marcos. Maniwala ka. Humanda ka. Makukulong ka. Tayo mo lang, ha? Kaya ito si Bongbong Marcos, in my opinion, hindi niya bibitawan yung pagkapresidente. Kung sa tingin niya ay hindi siya mananalo, hihimurin din nito yung puwet ng kakampuwet. Gaya ng paghihimod ng puwet ng kakamping sa kanya. Kasi kailangan niya ng kaalyado. Kahit si Tulfo. Yang Tulfo na yan, lalong-lalo na yan, ito, dederechohin ko kayo. Yang si Rapi Tulfo, nakatapang-tapang, nung dating vlogger pa siya. Nung naupo, tikom ang bibig. Kaya yan ang pag-asa nila. Sa tingin nila, malakas to si Rapi Tulfo. Siguro, ito naman si Rapi Tulfo, gusto ring malapit. Pero sabi nila, meron din daw tong iniiwasan. Kaya hindi binabanatan. Ang mga flood control projects. May iniiwasan siya na baho na lalabas. Yan ba yung mga babae? Hindi ko alam. Yan ba yung pagkakaugnayan nila doon sa kayap? Hindi natin alam. Bukod kay VP Sara, kamakailan ay may umuugong din na balitang posibleng kumaharap din sa isang impeachment complaint si PBBM. Iyan ang magandang usapin. Magkakaroon di umano ng impeachment kay BBM. Sino magpapa-impeach? Magtatagumpay kaya? Karapat dapat bang i-impeach talaga si Bongbong Marcos? Nasa timing ba? Yan, sasagutin natin mamaya.
maya-maya. Sagot ng palasyo, Tiwala pa rin po ang Pangulo na meron pong pagtitiwala rin sa kanya ang mga mambabatas dahil hindi naman po gumagawa ng kamalian ng Pangulo. Siya pa nga po ang pumurtekta, lalong-lalo na ng 2025 budget sa mga matitino din po at maayos na mga mambabatas. Alam po natin kung saan sila gagawin. Gagawin sila sa matino at hindi sa mga korap. ang Malacanang hindi pa lubos na matukoy kung sino ang may pakana ng niluluto umunong reklamo laban sa Pangulo. Ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang Teka, sasagutin ko lang maiksi. Sabi daw, ang Pangulo daw ay hindi nagnakaw ng pera. Paano mo naman nasabi, Claire? Yung tulay nga ninakaw niya eh. 2 tulay na po ang ninakaw niya sa Duterte. Oh, yung una, hindi naman sa kanya siya nagsimula nun. Si Sara, eto na naman pangalawa. Nasimulan din ng Duterte. Tapos po, sasampa siya ron, aangkinin niya. Ganyan po katindi magnakaw niya si Bongbong Marcos. Yung isang very, very obvious na hindi dapat para sa kanya, kinuhan niya. Yung pakayang perang nakatago, yung pakayang confidential funds nito, hindi niya nanakawin. Pwe! Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Ngayon, bakit niya pag-iimbestigahan? Ilang beses ko na po na-explain yan. Kaya lang naman niya pinaimbestigahan, in short, nangangamoy na. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Yon, teka muna, mapunta tayo dyan. Ito na. Ito na ang banat ng abogado ni Bongbong Marcos. Alam mo, mapunta tayo dun sa asaran. Kasi, ganun ang datingan ni Claire. Alam nyo, may mga lumalabas na balita patungkol kay Bongbong Marcos na talaga namang nakakadiri. Siguro alam nyo na yon. At meron ding lumalabas na balita na even yung kanyang kapatid ay addict tong si Bongbong Marcos. Kayo'y matanong ko, involved na rin kaya si Claire? Ako napapatanong lang talaga ha. Kasi talagang ang asta ni Claire ay hindi astang Yusek. Talagang talagang nababoy ang PCO. So pag inisip po natin, parang ang dating talaga, gumagamit na rin kaya ito si Claire? Or talagang nabaon na siya kay Bongbong Marcos? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng nabaon. Pero nabaunan na kaya ito ni Marcos. Yung nabaunan, yung wala na siyang kawala. Kasi hindi na po ito gawain ng isang Yusek. Hindi na rin ito gawain ng isang abogado. Ito'y parang gawain na lang talaga ng asaran eh. Awa ko, one day, hindi ako magtataka kung may lalabas ditong video. Baka mamaya gumagamit na rin. Hindi ako magtataka, baka one day, ganun na rin yung bunganga nito. Hindi natin alam. Alam naman natin yung gawain ng pamilya nila. Kayo, alam nyo yun eh. Pero puntahan natin dito, yung sinasabing gusto ko lang i-discuss. Yung patungkol dito sa impeachment na di umano, ito'y nanggagaling sa mga Duterte, mga pro-Duterte. I really don't think so. Ang balita ko dyan, galing ito sa Makabayan Black. Alam naman natin, ang Makabayan Black, galit na galit kay BP Sara. At hindi ito sa tingin ko galing sa mga Duterte dahil alam nila hindi ito magtatagumpay ngayong panahon ni Bongbong Marcos. Kasi nga, hawak nila ang kamera. Kahit anong impeachment mo kay Bongbong Marcos, hindi rin magtatangumpay sa kamera. Karamihan dyan, hawak sa liig ng kanyang pinsan. So pag tiningnan po natin talaga, hindi po yan ang magiging strategy ng DDS. Malayo po. Long shot yung mga pinagsasabi ni Claire. Kaya nga nagtataka ako, etong si Claire, parang walang alam patungkol kay Marcos. Pag-uusapan yung amo niya, wala siyang alam. Parang ang alam nito si Claire lang ay patungkol doon kay Sara sa mga Duterte. Pero pag Marcos, wala na tong alam. Hindi ka ba nakakabalita? Wala ba kayong intel? Hindi nyo ba nararamdaman to, Claire? Ito, tandaan nyo to. Kung magkakaroon man ng impeachment, yung mga lintik na nagsasampa na yan, nagpapataas lang ng presyo yan. Bakit? Alam naman nilang walang mangyayari doon sa impeachment kay Bongbong Marcos. Even kay BP Sara, walang mangyayari dyan sa impeachment ni BP Sara. Kung dati nga, marami pang pera si Tambi, pangbigay, hindi na nagtagumpay. Ngayon pa, na nabawasan na yung pera ni Tambi, nabawasan ng pagbigay, magtatagumpay, hindi. Posible lang, ginigipit lang nila ang Malacanang para bigyan sila ng pera. Sige, impeach ka rin namin. Pagka hindi kayo ulit
nagsuporta rito. Dalawa na kayo ni BP Sara. Kaya yung impeachment na yan, ang makikinabang dyan, yung mga buwaya, yung mga magnanakaw, yung mga swapang na congressman lang. Even si Chanco sinabi, merong bigayan dyan. At eto na naman, gusto na namang nilang tumanggap ng pera. Pati si Bongbong idadamay kahit alam nila, kakampi naman nila. Panggigipit lang, pangpataas ng presyo. Tanga-tanga, Claire, hindi mo alam yon?